Lang namin yung mga roles mo na ginagawa ng mga dramatic. Kailan uli mangyayari? Kailan uli namin mapapanood ito? Siguro after na ng election. Tumatakbo. Oo. Pang ilan na ba? Pang ilang beses mo nang Tumakbo ako last time, Vice Mayor. Tapos itong mayor. Yeah, so because the Partido Federal Party ng Manila, they asked me to run. Kasi parang wala lang choice, wala silang tatakbo. Actually, hindi ako handa para dyan, but dahil gusto naming talagang ipamahagi yung prinsipyo ng Federal Party ng Manila. So I guess we just had to do it the conservative way and let people know there's another option. Pero medyo ang bibigat ng kalaban, mayayaman. Mabigat talaga. David and Goliath talaga. But yun ang tinawag ng tadhana, kailangan nila eh. So I said, sige, kung handa kayo, we will. Good intention naman tayo, good intention. So konserbatibo, I suppose, kasi ngayon, palaki na ng pondo, palaki ng bigay, but kami konserbatibo lang, tatakbo ka dahil tumulong sa tao. Pero tatakbo kayo lahat eh. Yun na nga, hindi ko alam, ba't tatlo kami lahat dito tatakbo? Kami yung press con. By February, ano na? Paano yun? Anong mangyayari sa show? Sa amin, I think by March. I think national by February. Okay. So paano yung eto? Siguro after. Stop muna siya ng elect. I don't know. David, may tanong. Kasi tatakbo kayong lahat. So paano? Hindi na tayo Tatakbo kayo. So paano yung eto, yung show? Tutuloy pa rin hanggang after May 12. Okay. Pero by February wala na muna. Kasi kung magte-taping naman kami ng halimbawa ng May 1, by June pa naman ang airing nun. Tapos na yung election. Pero syempre kami, hindi kami pwedeng gumawa talaga. Siguro after May 12. Si Raymond, Manila Mayor, Tupad party list. Party list yung sa'yo. Siya, councilor ng District 1. Manila. Same kayo ng party. So, Same ba kayo? Same kayo ng partido? Hindi kami magkaiba kayo. Kailan una? Ganun naman talaga, hindi ka kahit sa Sino mayor mo? Ay, sino? Siya mayor. Ikaw mayor. Anong partido ka? Partido Federal ng Pilipinas, KBBM. PBBM? Yes. Nagko-compare notes ba kayo? Paano yung campaign, ganyan, stress? Sinasanay na eh. Ako, bago lang eh. Pero lagi ka nagka-campaign. Kasi part ng mga nag-endorse kayo. Oo. Lagi ako eh. Presidential, senatorial. So ikaw may pwedeng i-advise kay Raymond sa campaign? Ay, ito. Anong ma-advise ko? Lahi ng politician to eh. Oo nga. Ayan. Kailangan ko mag-joke more, siguro. Seryoso. Hindi seryoso, di ba? Kailangan din gano'n. Kasi ayaw ng tao na sobrang seryoso pag nasa stage. Naiinip sila. So, pwede mo advice. Kahit sa priste, mga pare, pag nakakatawa, alas 4 pa ng madaling araw, nandun na kami pag simbang gabi. Sino nandun? Si Father Sarmiro. Nakakatawa yan. Siguro laging, pag may speech, di ba, dapat lagi kang may buhay eh. Magaan eh. Hindi pwedeng seryoso. Kakatulugan ka. Ayos. Pero dapat, yung plataforma mo, seryoso. Paano ka na-convince? Ako actually, sabi ko sa asawa ko nun, First nominee ko ba kayo? second. Sabi ko, alam mo parang gusto ko pumasok sa politics, gusto ko mag-lingkod. Ever since, makakita ako ng entablado, dahil yung sinasabi, pag ibinoto nyo siya,
tutulungan niya kayo. Hindi ko naman alam at the end of the day, pagtapos ng eleksyon, kung tutulungan nga sila. Correct. Siyempre, mukha ko yun Kaya sabi ko, hindi naman nangyayari. Ba't di natin gawin ganito? Iboto niyo ako, tutulungan para sure, ganun. Ako na mismo yun. Hindi ko naman mapapanghawakan yung mga in-endorse ko. Dahil hindi naman ako sumasama na after ng eleksyon. Tatrabaho na naman ako So may feeling ka na hindi na tinupad yung mga pangako? Hindi naman sa ganun. Meron naman siguro natupad, pero hindi. Pero hindi ako sigurado kung sino-sino yun. Ngayon, sigurado na ako. Pero ano talaga yung gusto mo? Bakit ka pumasok sa... Gusto ko magkaroon ako ng legacy na nakatulong ako sa mahihirap. Although sinasabi nila, pwede ka naman tumulong kung kahit wala ka sa politika. Totoo po yun. Pero ang katotohanan po niyan, meron naman po talagang budget para itulong sa inyo. Sana ibalik sa inyo kasi mga taxes natin, yung mga buwis natin. Tsaka pag lagi ka nasa ibabaw ng entablado, makikita mo sila talaga yung sumusugal sa mga politician na sana maihahon sila sa hirap. Yung mga nasa baba, hindi nakakaihi, hindi nakakawiwi, hindi nakakakain, hindi nakakainom, pinagpapawisan. At the end of the day, natapos yung eleksyon, nabalikan ba sila? Sana naman, di ba? Sila yung sumusugal, makikita mo mga nahihimatay, nahukulan na, naiinitan. Pag nakita mo sila, maiisip mo, kawawa naman itong mga to. Dapat sila yung inuuna. Sa dinami-dami na ng eleksyon na nangyari, parang may nangyari pa sa mahirap. Diba? Andun pa din. Ito si Raymond. Raymond ano naman ng... Actually, maganda yung sinabi niya. When I was interviewed by Billionaire Channel, sinabi ko na rin yun Maraming tumatakbo, maraming pondo, pero meron bang karapat-dapat? Meron ba talagang nagbago na? Sa dekada ng Maynila, nagbago ba talaga siya? Sa panglabas lang ng anyo? So they asked me, sinong gusto mo? Si Laconia or si Esco? Ako, syempre. Kasi meron lang, bakit? Dahil I have something new to offer. Tama, sinabi niya, may nagbago na. So kaya nga sa amin, good intention lang. At pag bumababa naman ako, inakap naman ng tao, mahal naman tayo ng tao. We don't have the funds like them na talagang piyesta. Maririnig mo sa press, maririnig mo sa lahat journalist. Pero alam mo, narinig ko kay Biko kahapon ang ganito. Sabi niya, dalawa lang, nakarinig mo yun? Dalawa lang pag pipiliin natin, masama, mabuti. Pipiliin natin mabuti. Magaling, abobo, matalino. Pipiliin mo matalino. Pero ang hindi mo alam, pag hindi mo alam kung bobo siya o matalino, ang piliin mo na kandidato yung walang ginastos na malaki sa pagkampanya. Magandang sinabi. Ang galing! Tama! Actually, ang hinihingi talaga ng Comelec, limited lang. Meron naman talagang... may cap talaga yan Sabi ni Pero siyempre, nakikita mo, hindi naman umaabot ng ganun yung sobra-sobrang laki. But ang cap lang talaga ng kampanya, usually, is a couple of 100,000. Pero sabihin nila kasi donasyon hindi naman galing sa kanila Yan ang palusot ng ito. Tama. Kasi ano yan bibilangin. Pero lagi niyo pong tatandaan. Pwede nyo naman kunin yung perang binibigay nila. Kasi boto nyo kung ano nasa puso nyo. Iboto nyo kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa lugar nyo. Ganun na kasimple po. Tanggapin yung tulong. Tanggapin yung inyo po yan. Mga buwis nyo yan. Mga buwis natin yan. Mga taxes na binayaran natin yan. Kunin nyo ng kunin. Tapos please, iboto nyo yung karapat-dapat. Kasi po para sa bayan natin yan. Yung pera, tatanggapin nyo at iboboto nyo yung perang nagbigay sa inyo kung sino man yun. Hanggang doon na lang po yun. After that, babawiin nilang lahat yan. Babawiin po nila yan. Mas malaki yung bawi. So ikaw hindi ka maglalabas ng pera ba yan? Wala naman ako lalabas. Tsaka bubugbugin ako nila. Hindi, marami kang kaibigan sa Siguro yung tulong marami nila. mong matulungan. Oo. Pero alam mo, basta magandang intention, makikita nyo naman yun. Makikita nyo yun. Doon lang kami umaasa na nakita ng tao pag bumaba. Kasi hinakap naman ako, pag nalalaman ng tao, wala. So I guess may chance pa ako na ilang buwan pa, malaman lang nila. Kasi nung last election, maganda naman ang numero ko. And I'm hoping na basta yung good intention makikita nila. Again, wala kang mabawi kasi wala kang ginagastos.
So hindi ka maglalabas na? The two? Conservative lang. Conservative. Sakto. Kumbaga yung kinita mo sa pag-artista. Di ba pinaghirapan mo? Mangungutang na lang ako. Hanggang maubos, mabankrupt na lang. Hindi, okay yan, pinaghirapan mo. Di ba? Mahirap kasi yung hindi mo pinaghirapan, yun ang gagastosin mo, babawiin mo. Pero pag pinaghirapan mo, at least pinagpaguran mo naman. Ang bili ng t-shirt. Sa amin, lahat ko magastos. Kasi nga natin sinabi ko, dahil hindi kaya naman ng Partido Federal ng Maynila, I said, this will be a party majority. And hindi naman ako nagtawag sa kanila, o tatakbo ko, ali kayo. Hindi naman ako nagganon. Sila nagsabi, kailangan namin may tumutuloy. Dahil maganda naman yung numbers nila. Tulungan mo kami ang Partido Federal ng Maynila ni Presidente Bongbong Marcos na tayo maging representante. So, ano yung sasabi mo, meron ding ibang artista na parang they frown upon pero artista na tumatakbo. Marami nag-comment, yung mga nag-comment din Na? Yung mga negative? Oo, negative against fellow artista, fellow actors. Na running. Na sinasabi. Well, kasi kami naman talaga, hindi naman ako bago tumatakbo. Nasa dugo naman namin, political talaga kami. No? I have an uncle who's running for congressman, may mga konselo ng pinsan. Noong time ni Era Padmilin, lumapit na sila sa akin, wala pa akong 30 years old, para kunin ako konsihal. Pilit ko talaga siyang tinatakbuhan, lumalayo talaga. Pero parang silang lumalapit sa akin. Nung araw parang calling talaga. Parang ganon. So hindi ako makahindi dahil sabi nila lang sa akin, totoo ka eh. Yun lang, gusto mo lang magsilbi. At hindi ko alam yung mga kung ano mang makinarya dyan. Sige, sana may chance tayo manalo para sa tao. Good intention. Sir Yani, maraming na-surprise na tatakbo ka. Oo. Alam mo, totoo yan ha. Marami akong narinig ng mga kapwa-artista sa industriya na sinisiraan yung kapwa-artista sa pagtakbo sa politika. Alam nyo, meron po talagang mga artista na hindi karapat-dapat na tumakbo at hindi ko alam kung sino yung mga yon. Meron din naman mga artista na karapat-dapat. Meron din naman po mga traditional politician na hindi karapat-dapat at karapat-dapat. Meron din naman po hindi galing sa politics, hindi galing sa industriya ng showbiz, na karapat-dapat at hindi karapat-dapat. Huwag po natin konteriyahin mismo ang industriya natin. Kasi meron naman po talaga mga artista na gustong makikod. Huwag lang po tayong salita ng salita ng paninira sa kapwa natin nang hindi naman nga po natin po alam kung ano yung mithiin at nasa puso ng bawat tumatakbong artista. Bakit hindi po tirahin nyo rin yung mga politician? Takot po ba kayo? Dahil kakabalikan kayo dahil may mga pera sila at may mga power sila. Huwag po natin sirahan yung industriya natin. Hindi naman po lahat ng artista hindi handang maglingkod. Huwag po natin pangunahan yung laman ng puso at isipan natin. Yun lang po. God bless you. Pero so far, Bayani and Raymond, may mga kapwa-artista na parang nagpapakita na ng support sa inyo. Meron, I'm marami. sure ikaw. Okay, marami. At ako naman, dun sa mga hindi naniniwala, papatunayan ko po sa inyo na tapat po ang aking hangarin, puti po ang aking puso, at handa po ako tumulong sa kapwa Pilipino na nangangailangan. Ikaw rin. What new can you offer? What you were saying new, something new to offer? Dahil ano na yun? Can you expand na isip mo? Nagkakaroon ako sabihin ng mga iba, artista wala namang gagawin yan. Especially ngayon, may mga lumalabas na issue tungkol sa artista, di ba? Nung ako po yung interview sa Billionaire Channel, what do you have to offer? I said, it's well and good na lahat ng departamento at sektor ay tutulungan natin. Lahat naman ng politiko sinasabi yan, from education, from Medicare, lahat na yan eh. Pinangako lahat. Lahat, kasi hindi dapat ipangako yun. Gagawin mo talaga yun bilang public servant. Hindi na dapat isinisigaw yun. Ang ipapakita mo ano yung bago. Ang sa amin, ang tagline po namin ay level up Manila. Itaas mo ang iyong pagkatao. Ikaw ang maging inspirasyon ng katabi mo. And napag-usapan doon, sabi ko nga, nabanggit ko na, it's what you call cultural renewal. Nakalimutan na yata natin ang buong bayan natin ang ating values. Kaya
di na umangat, kahit sino umupo dyan, hanggat hindi mo nire-renew ang values, cultural renewal. Yung dating Pilipino na ang boto binibenta sa baba, sa mga masa. Bakit? Hindi mo naman sila sisisihin. Mahirap ang buhay. Kailangan tanggapin. Survival. Pero sa kahirapan, hindi mo psychologically, may trauma tayo. The trauma of poverty. That affects your mind. Criminality will come out. Diba? Pagbibenta ng boto should be a crime. Ang mga liderato, kahit sino upo dyan, kung hindi mo gagamitin ang campaign, sabi ko, meron kakaroon ako ng campaign sa buong Maynila ng cultural renewal, sa eskwelahan, sa opisina, sa mga kumpanya, sa mga bus, kailangan nandiyan. Kailangan maalala natin kung sino tayo. Kung kinakailangan kong maglagay ng more psychologists sa mga eskwelahan, lalagyan ko ng mga opisina. Intindihin natin ang malalim na problema. What is that? We all have a trauma. Ano ba ang pagnanakaw? Ano ba ang corruption? It's a mental trauma. It's a mental illness. Kailangan maintindihan yan. Kailangan, habang tumutulong ka sa edukasyon, which we would like to have an educational renewal, kailangan ilagay mo dyan sa mga klase yung mga kabataan kung paano sila magbibigay ng support sa gobyerno. Ano ang kanila, hindi na puro kurso, diba? So that's what I have to offer, is cultural renewal aside from wala kang corruption sa akin. I'd like to believe that. Mapapangako mo yun. Ay hindi, huwag na yung pangako na. Hindi ko pinapangako dahil hindi ko hinabol for the longest time. I could have run for a long time ago. I could have reached whatever. But hindi yung lumapit sa akin hindi ko pinlano, hindi ko inambisyon. Kaya kung anong nandyan, maniwala mo kayo sa hindi, whatever is here for the people, sa munisipyo, ibibigay sa inyo. Kapag binigay sa inyo, I don't think magkakaroon ng problema sa hirap kung lahat ng liderato ay naiintindihan na dapat ibigay ang para sa kanila. Yun ang problema. So, may mental problem kung kinukuha mo para sa tao. Sabi ng mga tao, ibibenta ko na lang boto. Wala na nangyayari. So, napag-usapan din sa Billionaire Channel that sabi ko nga, kahit sino pong ipuna ng liderato, kung ang buong bayan ay may problema, may trauma, at hindi natin hinahanap kung saan nagmula, saan tayo napunta sa kaliwa o sa kanan, saan nawala. Saan nawala tayo ng integridad? Kailangan nyo. So, bayanilas na lang. So, ayun nga. Hindi ka alam kung paano tatawid yung tanong. Hindi ka magnanakaw. Oo, promise. Isusugal ko ang buhay ng mga anak ko, asawa ko, nanay ko, wala na Hindi ko naman isugal. Ever since naman yan ang pinanghawakan ko sa mga anak ko. Anak, yung pinaghirapan kong pera, yun ang gagastusin natin. Yung para sa taong bayan, ibabalik natin sa taong bayan.